Hello for all the people out there who is watching and listening to this video right now. If you are experiencing and struggling with your relationships, like family, friends, and loved ones, this is mastered videos from mine last year. Makikita nyo yan sa mga videos ko. Gusto kong ibalik and i-repost. So kahit paano, makatulong sa mga pinagdadaanan nyo ngayon. Hindi natin pwede piliin ang mga taong mamahalin or kung sino man ang taong magmamahal sa atin. Sa pagpasok sa relasyon, sa una lang masaya, pero patagal ng patagal, magiging komplikado na ang mga bagay-bagay. Mahabang proseso para makilala ng lubusan ang partners natin. It takes a year, sometimes 5, 10, indefinite. Hindi natin alam. Pero palagi na lang nating tandaan na lahat tayo ay hindi perfect. You have to love someone, not just what good about them, but you love everything the way who they are. Dapat handa ka tanggapin kung yung lahat ng imperfections nila. Kasi kung mahal kayo talaga ng partner nyo, mag-a-adjust kayo pareho. Understanding and accepting is sobrang hirap lalo na pag nasa bagong stage pa lang kayo sa relasyon niyo. Sa kabila ng equality ngayon, meron pa rin gender roles and responsibility sa mga babae at lalaki pagdating sa emotional at physical. Meron pa rin kaibahan at dapat maging reminder sa ating lahat yun. Sa professional aspects, maaaring nagpapantay-pantay na tayo pero iba pa rin ang personal gender roles. May mga abilidad pa rin tayong mga babae na tayo lang nakakaalam. And same goes with men too. Hindi natin kayang pantayan ang lakas nila para mapagsumbalit sa kanila, diba? So, ang point ko is, ang mga babae, karamihan, mas mabilis mag-mature, more on emotions or feelings ang pagdedesisyon nila. While men, mas more on logical sila. Kung tutuusin, mas matatalino talaga ang mga lalaki. Pero, despite sa katalinuhan nila, hindi pa rin nila mabasa ang nasa utak ng mga kababaihan. Nalilito sila kung ano talaga ang gusto at problema natin. And even me as girl, marami pa rin akong hindi naintindihan sa pagiging babae ko. Which is, naintindihan natin ang mga kalagayan or sitwasyon na nalilito rin ang mga kalalakihan sa atin. So guys, kailangan natin na pa rin natin maging open and honest sa kanila para alam nila at mas maintindihan nila tayo. And same goes with the men. They have to be open to us. If meron kaming di naiintindihan sa inyo, then go. Ang intindihin at malaman ng ugali ng partner natin ay may proseso yan. Hindi yan magic in an instant snap, tapos agad ang problema. Hindi dapat humihinto. It's a journey. The more na may nadidiscover ka, the more na mas nakikilala mo ang isang tao. Dapat may natututunan kayo sa isa't isa, yun ang importante sa bawat diskusyon. Importante rin hindi magsisihan. Instead, talk about it, learn from the mistakes, and move on. Importante rin maging responsible tayo sa mga pangangailangan ng bawat isa. And be sensitive. Ang mga lalaki hindi manhid yan. Nasasaktin din sila, umiiyak, or sensitive din sila. Maaaring hindi lang nila pinapakita pero mas malalim sila kung masaktan. Iba lang ang way nila to cope of the pain. Minsan nami-misjudge natin na malakas sila pero hindi. Alisin natin sa isip na lalaki dapat palagi ang mag-apologize. Mag-effort dapat both. Dalawa kayo at pareho dapat kayo. Tulungan, give and take. Para mas tumagal, dapat set aside natin ang pride, dapat open communication, dapat kung makakasakit or alam mo masasaktan ka sa pag-open up, dapat handa kang tanggapin at baguhin para sa taong mahal mo. Sa bawat arguments, pwede naman magpahinga kasi hindi naman minsan kailangan bawat pag-aaway is dapat nasusolve agad in one day. Minsan kailangan ng time na pag-isipan, tapos kailangan hintayin na pares na kayo malamig para mas maganda ang maging outcome ng pag-uusap. At subukan nating maintindihan ang side ng bawat isa pag naging malamig na kayo pareho. Kung hindi naman importante or kaya pa namang palampasin, gawin na lang ang mga mahalaga. At huwag masyadong mag-expect, huwag gawing big deal ang lahat. Minsan kasi wala namang dahilan para pag-usapan or pag-diskusyonan. Bigla na lang na-waste yung time natin sa ganung mga bagay. As a woman, need rin naman nating aminin at maging accountable if may mali talaga tayo. Huwag minsan immature or pabebe kasi hindi lang tayo ang pinagpala. Lahat ng tao, kahit na anong gender pa yan, deserve na maging masaya. Mahalin at magmahal. Ang pag-amin ng mali ay hindi kabawasan ng pagkatao or kagandahan natin. Kung meron man, dapat mas malawak ang pangunawa. Dapat nasa ating kababaihan yun. Kasi tayo, ang may mas malawak at mas madaling kumunit dahil mas mataas ang emotional quotient natin na abilidad natin compared to men. Remember, guys, relationships require continuous effort, understanding, and open communications para mas magtagal, matatag, at masaya ang pagsasama hanggang sa pagtanda.
I hope that in some way I was able to inspire you or connect with your feelings right now. I know that carrying the weight of a hurting hearts that loves is a heavy burden. So remember, only those involved can truly solve the problem. Only you and your partners. Para magkaroon kayo ng forever. At ito pa, tandaan. Pwedeng mag-away ng mag-away pero hinding-hindi maghihiwalay hanggang sa pagtanda. And that's the end of my video. Bye!